Okay, magandang araw muli sa ating lahat. Okay, antayin natin yung paglalagay ng bulaklak. Sige, kita. Okay, habang hinihintay natin, tingnan po natin yung ating paksa. Nasa part 3 na po tayo. Ngayon lang kayo dumating dahil kayo nasa Dubai. Meron pang part 3. Okay? At letter A pa lang yan at meron pang susunod. Okay? I hope na nasusubaybayan po natin itong serye ng ating pag-aaral tungkol sa responsibilidad o duty ng isang Kristyano sa mapanuring mundo na ito. Okay? So, sa ating paksa ay umpisan uli natin ang pagbabasa sa verse 7 hanggang 11. Okay, minsan pa ay tayo tumayo at ating pong basahin ng sabay-sabay ang mga talatang ito na mula sa verse 7. Okay, sabi niya, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatiliing malinaw ang iyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, pagmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay tumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid, sa inyong mga bahay, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo ang kakayang tinanggapin nyo sa kababanan ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Okay. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong paupo. Okay. Dito na kami. Baliktad. Okay, kagaya po ng ating tinatalakay ay ilang beses na po tayo na tinalakay natin ang patungkol sa Christian beauty in a hostile world. Okay? Ito ay nagre-remind po sa atin ng basic Christian faith. Okay? Okay na yan, okay na yan. Sige. So, sa ating tungkulin bilang mga Kristyano ay makikita natin yung ating pananampalataya ay hindi maaaring alisin o hiwalay sa larangan ng totoong buhay. Okay? So, hindi lang po yan siya pwede isang tabi lang o iwan natin, tuwing linggo lang yung ating pananampalataya, kundi sa kabuuan ng ating buhay. Okay? Kinakailangan ay naroon yung ating pananampalataya. At sa ibang salita, ang ibig po sabihin niyan, ang kaligtasan po natin ay hindi lang po kapatawaran ng mga kasalanan. Okay? Ang kaligtasan ay isang new order of life. Okay? Kasi yung iba ay, ligtas na ako. May pananampalataya na ako. Okay na ako. Kahit mamatay ako, okay? Kahit hindi ako magsimba, kahit hindi ako pumunta sa church, okay lang. So, hindi po ganoon ang kaligtasan. Okay? Kasi po, ang nangyayari po sa kasalukuyan, sa contemporary, ay nagiging eksklusibo po. Okay? At hindi po ito ang totoong kahulugan ng kaligtasan. Okay? Ang kaligtasan ngayon ay ang pangunahin, kahulugan lang po sa kanila ay yung kapatawaran ng kasalanan. Okay? Kaya nakakalungkot po sa nangyayari ngayon. At dami nilang pinag-uusapan tungkol sa ligtasan bilang punto kung saan pinatawad ang iyong kasalanan, iniligtas ka mula sa kasalanan, kamatayan, pagkakasala, at impyerno. So, ganun po ang kailang presentasyon ng salvation. Ngunit, but when you understand salvation sa biblical na way, we must understand that salvation effect a whole transformation of life. So, ganun po ang ibig sabihin ng kaligtasan. Nakaka-apekto po ito sa ating buhay. Hindi lang po pinatawad ka sa kasalanan. Hindi ka pupunta sa impyerno. Okay? Hindi po yun. Kundi babaguhin ang iyong buhay.
Hindi lamang ito kapatawaran ng kasalanan, it is the transformation ng iyong buhay o pagbabagong buhay. Okay? So, balik-wanag po yun. So, dito makita natin, ang pinakadiin po kadalasan ay sa pagtingin nila, ang kaligtasan daw ay pagtanggap ng kapatawaran ng kasalanan sa magitan ng pananampalataya kay Kristo. Totoo po yun. Okay? Na kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoon, tayo mapapatawad. Pero, kita natin na karamihan daw sa pangangaral ng kaligtasan ay tila nakasentro lamang doon. Doon lang po natutupad sa krus. Okay? Alam natin na yung krus po ay kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So nakasentro sila sa krus. Pero ang krus po na makita natin na pinagdala ni Kristo, ang ating kasalanan ay tila siya naging sentro lang ng salvation. Dahil doon po matatagpuan ng makasalanan ang biyaya para mapatawad ng ating mga kasalanan. Okay. So, makikita po natin dito, kahit gaano daw kahalaga ang krus sa Kristyanismo, hindi talaga ito ang pangunahing focus ng unang iglesia. Okay? Ang unang iglesia ay nakitaan ng higit pa sa kaligtasan kaysa sa sandali kung kailan nagbayad sala si Kristo para sa kasalanan at ang sandaling siya'y namatay sa krus. Meron pong mas malawak, okay, na pananaw ang unang iglesia sa kaligtasan kaysa sa cross lang. Okay? Itinuturing po ng unang iglesia ang kaligtasan bilang isang bagay na nagsimula lamang sa kapatawaran ng kasalanan. Okay? Nag-start po ngayon, napatawad tayo sa ating kasalanan, pero humahantong to sa isang buhay na pagbabago tungo sa pagsunod at ganap na kaluwalhatian kasama ni Kristo. So, hindi po natitigil na karamihan ng iba, tanggapin mo si Kristo, manampalataya kay Kristo, napatawad ka na, tapos na doon. Kaya ito yung iba, nangyari, sasabihin tinanggap mo na si Jesus as your Savior, hindi ang Lord. Kasi hindi mo na siya sinunod after noon. Yung pong nakakalungkot. At ayon din po sa history, okay? Sa libro na isinulat ni Kenneth Clark, okay? Ang kanyang title ay Civilization, okay? Nasabi niya sa kanyang aklat na Sibilisasyon, ipinakita ng author na si Kenneth Clark na ang krus, okay? Yung simbolo na cross, okay? Bilang ngayon ay isang huling simbolo daw po ito sa sining ng Kristyanismo at kulturang Kristiyano. Okay? Yun po ang ayon sa history. Kapag naisip daw natin ang tungkol sa Kristyanismo, agad natin naiisip ang krus bilang simbolo ng ating pananampalataya. Meron iba, may mga krus maliit. Pero makita natin sa aklat na sinulat nga po ni Kenneth sa Sibilisasyon, ang paglitaw daw po ng krus sa sining o sa art at kulturang Kristiyano ay naganap noong AD 430 hanggang sa ika-5 siglo sa mga pinto ng mga simbahan sa Santa Sabina. At ang cross na iyon ay isang napakaliit na cross na nakasingit sa isang piraso ng sinang Kristiyano. Okay, kita nyo, doon lang po nagsimula noong AD 430 okay, hanggang sa 5th century. Okay? So, makikita po natin dito, ang unang church, okay, the early church did not focus on the cross. Okay? Ang early church po ay nag-focus sa isang great event. Alam niyo po ba yun? It is the resurrection. And this is the reason kung bakit ang church ay nagdiriwang every Sunday. Kasi doon, nabuhay na maguli si Jesus Christ. Okay? So, the focus ng attention nila ay hindi yung cross, kundi yung resurrection. Maliwanag po ba? Okay. Kaya makita natin dito, ang pinakaabalahan nila noon ay hindi ang punto kung kailan pinatawad ng kasalanan, kundi ang punto kung kailan nagsimula ang bagong buhay at ang pagkabuhay na maguli ang punto nila. So, hindi lang yung
O kailan ka pinatawad ng iyong kasalanan, kundi binigyan ka ng bagong buhay. Okay? So, kaya po tayo nagse-celebrate. Okay? Siyempre, tayo ay namatay. Sabi nga ni Pablo sa Galatians 2:20, ako'y namatay nakasama ni Kristo sa espiritual na paraan. Sa kamatayan ngayon ay nabayaran ang ating kasalanan. Pero ayon din po naman sa Romans chapter 6, verse 4 to 5, ay bumangon tayong kasama ni Kristo, sabi ni Pablo, at lumakad sa bagong buhay. Kaya yun po sinisimbolo natin sa baptism, di ba? Namatay ka, inilulubog ka sa tubig, simbolo ng ikaw ay namatay, kasama ni Kristo, ibig sabihin, yung kasalanan mo ay binayaran na ng Panginoon, pero anong ginawa sa iyo? Nanatili ka ba sa tubig? Nalulunod ka noon. Umahang ka, ibig sabihin, may bagong buhay ka. Okay? So, yun po ang sinisimbolo ng Kristyanismo. Hindi po natatapos yung mga tayo, napatawad na ako sa aking kasalanan. Sa to say, yun po makikita natin, napatawad na sila, okay. Hindi na sila namumuhay. Balik ulit sila sa dating buhay. Kita niyo? So, yun po ang nakikita nating pagkukulang sa mga pangangaral sa ngayon. So, ang maligtas noon para sa unang iglesia ay tiyak na para rin sa atin, hindi lamang para mapatawad ang iyong kasalanan, hindi lang iyong basta transaksyon na tumatalakay ng iyong pagkakasala, kundi ang maligtas mula sa kapangyarihan ng kadiliman at malipat sa kaharian ng minamahalan. Yan po yung sinasabi sa Colossians chapter 1, verse 13. Mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas, lilipat tayo sa kaharian ng kanyang anak. Okay? So, sa madaling salita, okay, in other words, it was to enter into the entirely new kind of life, to enter into a new sphere of existence. So, ang isang talagang Kristiyano ay mayroong bagong uri na ng buhay. Isang bagong larangan. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago na siya. Okay? Ang kaligtasan po ay hindi lang po atonement o yung pagbabayad ng kasalanan. Ang kaligtasan po is not just forgiveness, hindi lang po tayo napatawad. Ang kaligtasan po ay isang regeneration, pagbabagong buhay. Ito po ay isang transformation at ito din po ay imparting a new kind of life. Ano yung life na yun? Ang buhay ng Diyos, the nature, the divine nature sa kaluluwa ng tao. So, iyon po yung makikita natin kaibahan. Okay? Dahil sa ito po ay isang totoo, ang tao ay naligtas, hindi lamang nalutas yung kanyang kasalanan, ang malaking problema ng tao, kundi meron din siyang bagong pagnanais o desire na mamuhay sa isang bagong larangan iyon. Okay? So, hindi lang po siya napatawad, kundi bibigyan siya ng bagong desire. Okay? So, kagaya sabi sa inyo, yung desire na yun, may minsan ay, meron nga tayong desire, pero kung wala naman yung pagsunod natin sa Panginoon, natatalo yung ating lupang katawan. Okay? Pero itong desire sa ito, from a new nature, a holy seed. Okay? Meron isang banal na binhi. Okay? At marami pong binabanggit sa New Testament, okay? Ang katotohanan na merong nakatanim sa mananampalataya, ang binhi ng bagong buhay, isang binhing hindi nabubulok. Okay? Naalala ko tuloy si Nanay Linda, kaya po pangalan to Seed of Wisdom, mahilig po siya sa binhi. Okay? At ako rin po yung masarap yung sampalok no? Nagtanim po ako, dami. Sunod, bayabas. Nagtatanim-tanim na rin po ako ngayon. Kasi nga, namunguha ko kasi yun di ba? Kasi ang binhi, sabi niya, ang seed, ay isang napakahalagang konsepto dahil ang binhi ay yun ay nagbubunga ng isang bagay. Okay? So, may dala po akong diyang mangga. Nanay ko, naalala niyo yun, may biniling siyang mangga. Tinanim. Ngayon, nagbubunga na. Tapos yung sa garahe namin, tinanim din yun. Nagbubunga na. Di ba? Kaya kung gusto niyo makatikim ng bunga, magtanim kayo.
Ganon din po sa buhay spiritual. Okay? Yun po ang ginagawa ng Panginoon. May itinatanim siyang holy seed sa ating buhay at yun po ay nagbubunga. Ano kasi yung bunga? Sino ang masasarapan yan? Ibang tao. Tama? So, ganoon din po tayo. Pag binago tayo ng Panginoon, nasasarapan o yung nagugustuhan ng ibang tao yung ating magandang bunga. Okay? So, ang katotohanan ito ay kinikilala ng kasulatan ng Kristyano bilang isa sa kanya ay nagtatanim ng isang binhing hindi nasisira, kundi buhay na nagpapahiwatig na mayroon ng bunga. Magkakaroon ng ani mula sa binhing iyon. Hindi lang po basta yun, nasisira, kundi ito ay lalago. Kaya naman, kapag ang isang tao ay naligtas, hindi lamang ito usapin ng pagharap sa kasalanan, kundi ibinabalik nito ang kanyang dating buhay, ang mga lumang pamamaraan tungo sa isang bagong buhay, mga bagong pamamaraan na siyang tunay na pagpapahayag ng bagong buhay na iyon. Okay? So, yan po ang nangyayari sa isang mananampalataya. Ibig lang po sabihin, sa madaling salita, ang makikita sa atin bilang mga mananampalataya ay meron tayong magagandang gawa. Maka-Diyos na mga gawa, diba? Totoo, diba? Spiritual na mga gawa, mabubuting gawa na nagiging hindi may iwasang resulta ng pagbabagong iyon. Okay? So, yun po ang nagiging nangyayari. Kagaya si Saulo, dati mamamatay tao siya, inuusig niya yung mga Kristyano, pero nung nagbago siya ng Panginoon, nakita niyo iba yung kanyang naging ministeryo. Eh, siya na yung binabato, siya yung nagsisikap, mamangaral, tumulong sa kapwa. Okay? So, ganyan po ang inaasahan sa isang mananampalataya. At ayon nga po kay James, okay, likas na sa mga ito ang katangian ng pananampalataya nakakapagligtas. Okay, sabi nga niya ay kung talagang may pananampalataya ka, sabi niya sa James, ngunit may nagsasabing may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, walang kasamang gawa, at ipapakita ko naman sa iyo ang pananampalataya sa magitan ng aking gawa. So, ibig sabihin, kapag talagang totoong may pananampalataya ka sa Panginoon, meron kang makikitang godly works, spiritual work. Liwanag? Okay? So, yun po yung katunayan. Marami kasi nagpo-profess na sila'y Kristyano, meron silang pananampalataya sa Panginoon, ligtas sila, pero wala ka naman nakikitang mabubuting bagay sa nila. Okay? Kaya kung mayroon kang nakakapagligtas, okay, meron kasi tawag na saving faith, you have work because salvation, okay, ay hindi lamang kapatawaran, ito ay pagbabago, ito ay muling kapanganakan. Okay, maliwanag po ba yun? Yun ang totoo. At makikita natin yung reformer na si Martin Luther. Okay? Nababasa niyo po ba? Tinagalo ko na sa magitan ng Google. Okay? Basahin ko na para mabilis. Sabi niya, inilarawan ni Martin Luther ang pananampalatayang nagliligtas bilang isang makapangyarihan at nakakapagpagong pwersa. Kapag talaga daw ikaw ay mayroong pananampalataya, saving faith, ito daw ay makapangyarihan at may pagbabagong pwersa ito. Kaya pakinggan natin ang salita ni Martin Luther. Ang pananampalataya nito ay isang buhay, abala, aktibo, at makapangyarihang bagay. Imposible ro dito na hindi ito dapat tumigil sa paggawa ng mabuti. Talagang active siya. Right? Hindi man lamang nito itinatago kung dapat bang gawin ang mabuting bagay, ngunit bago pa man maitanong ang tanong, nagawa na nito ang mga ito. Okay? At palagi itong ginagawa ng mga ito. Ngunit ang hindi gumagawa ng mga ganong gawa ay isang taong walang pananampalataya. So, talagang kusa. Iniisip pa lang niya, gagawin niya ng agad. Tinakapa at inililibot niya ang kanyang sarili upang maghanap ng pananampalataya at mabubuting gawa. Hindi lamang kung ano ang alin sa mga ito, ngunit nagsasalita at walang kabuluhang napaparami ng mga salita tungkol sa pananampalataya at mabuting gawa. At dinagdag pa niya rito, sabi niya, ang pananampalataya ay isang buhay at matatag na tiwala sa biyaya ng Diyos. Na lubos na tiyak na mamamatay ito ng 1,000 beses
kaysa isuko ang paniniwalang ito. So, kahit daw siya patayin ng 1,000 times, okay? Ito ay talagang buhay at matatag na nagtitiwala siya sa biyaya ng Diyos. Sabi niya, ang ganitong tiwala at personal na kaalaman sa banal na biyaya sa biyaya ay nagpapasaya, nagpapatatag, nagpapapuspos ng mainit na pagmamahal sa Diyos at sa lahat ng nilikang bagay na lahat ay ginawa ng banal na Espiritu sa pananampalataya. Kaya naman, ang gayong tao ay nagiging walang limitasyon, handa at sabik na gumawa ng mabuti sa lahat, maglilingkod sa lahat, at magtiis ng lahat ng uri ng karamdaman. Bakit? Upang mapagbigay luguran at magwalhati ang Diyos na nagpakita sa Kanya ng ganoong biyaya. Napakaganda po ng paniniwala ni Martin Luther. At marami pong mga theologians ay nagsasabi na hindi daw naniniwala si Luther sa ganyong klase ng pananampalataya. Ngunit nabasa natin na sa kanyang pinatunayan na kanyang sariling salita na tama ang panonood niya sa kaligtasan at dapat tayo rin maging tama ang ating pananaw. Kaya makita natin, we must see salvation as a transformation of life that makes a meaningful and a desirable all the commandments of the Word of God. Okay? So, dapat ganoon po ang ating maging pananaw. Okay? Ang kaligtasan ay isang pagbabagong buhay at siya'y magbibigay kahulugan at kanais-nais na ito na sumunod sa utos ng Diyos. At yun po yung sinasabi sa Matthew chapter 28 verse 20, di ba? Ano sabi nga? Go and make disciples. Di ba na? Hindi go and make decision. Maraming iba, decision lang. Taas lang kamay, panalangin ka, tapos na. No. Ang gusto ng Panginoon, make tayo disciples. Tapos, ano sabi niya? Turuan niyo sila ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Okay? May pagsunod. Ito ay inherent in the new life, the impulse to obey. So kapag talagang may bagong buhay ka na, ito yung talagang hindi mo maaawat. May simbuyo na sumunod ka, yung impulse, okay? So ano, sinasabi natin dito, tayo ay pinatawad, totoo po yun. Kapag kami ay nanampalataya sa Panginoon, pinatawad ka. Sa madaling salita, kung may utang ka, bayad. Paksarap na bagay yun. Okay? Pero kung hindi ka magbabago, uutang ka ulit. Tama? Kapag pabago ka, may utang ka, pinatawad ka na, magkatrabaho ka na. Hindi uutang ka ulit. Okay? So, pangalawa, hindi lang tayo pinatawad, kundi binago pa rin tayo. Okay? So, yun po ang impulse, okay, na sumunod tayo sa Panginoon. At makikita natin, ito yung ating pinag-aaralan, ang serye ng mga utos sa atin. Okay? Ito po ang sinusulat sa Bagong Tipan upang mangusap sa puso natin kung saan ang pagsunod ang siyang pinakamalalim na hangarin natin. At ito ay itinuturo po sa atin ni Pedro. Hindi natin ito dapat labanan o fighting. Bagkos ay dapat maging desire ng ating puso na sumunod sa Panginoon at hindi rin natin ito i-resist o nilalabanan. Bagkos ay hinahangad natin ito. Hindi rin natin ito pagdidibatayan o pagtatalunan. Bagkos ito ay dapat natin sundin. So yan po ang katunayan o marka ng mga taong binago ng Panginoon. Handa siya pong sumunod. At kung babalik tayo doon sa verse 7 ng ating pag-aaral, sabi niya, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Ano pong tinutukoy noon? Ito po yung muling pagbabalik ng Panginoon. Okay? Sinasabi na ang tanda na si Kristo ay maaaring dumating anumang oras. Nabubuhay tayo ngayon na patuloy na pag-aasam sa kanyang pagbabalik. Kaya yung mga gera na yan sa Middle East, yung kahirapan, sabi niya, di ba, maraming kahirapan, ay unti-unti na natin ipinararala sa atin ng Panginoon. Okay? Ang katotohanan na malapit na ang wakas ng lahat ng bagay
ay dapat makita natin na tayo ay mapanagot o ibig sabihin ay maging accountable po tayo. Tingnan natin yung ating ginagawa. Sapagkat pagdating ni Jesus Christ, tayo po ay haharap sa kanyang hukuman at susuriin ang ating ginagawa. Maging ito man ay ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, o pinaggapasan. Kung babasahin niyo po yan sa 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 15. So, itetest po ng Panginoon kung ano yung ginagawa niyo. Kung pakitang tao ba lang kayo, totoo ba yun, genuine ba yung paglilingkod niyo o hindi. Susunugin po sa apoy. So, ang ginto, the more na isinasaalang yan sa apoy, kikinang yung silver, mahalagang bato. Pero pagdating pagkahoy, ano mangyari? Sunog. Dayami, sunog din. Pinaggapasan, sunog din. Okay? Kasi tayong lahat ay gagantimpalaan magpakailanman bati sa ating katapatan. Kaya nabubuhay tayo ngayon sa liwanag ng pagbabalik ni Kristo. Kaya mag-ingat tayo at suriin natin ang ating mga sarili. Kaya ito po yung ating pinag-aakalan. Ano yung dapat natin gawin? Habang hinihintay natin ang Panginoon, habang tayo ay nagsasuffer sa pagtaas ng gasolina. Pero maghangat tayo ng holiness sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sabi niya sa verse 7, the end of all things, ang tinutukoy po doon ay walang iba, kundi ang muling pagbabalik ng Panginoon. At ang pangalawa na ating pinag-aaralan ay tungkol sa tagubilin. At ito nga po ay makikita natin na mayroong tatlong bahagi o kategorya. Una, magkaroon tayo ng personal holiness, na nag-aaral tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nananalangin tayo para tayo ay maging banal. Pangalawa, tinalaki natin last Sunday, yung love natin sa isa natin, ating kapwa. Okay, so again, ulitin ko, yung tungkol sa holiness, okay, ito ay may kinalaman na kaugnayan sa Diyos at sa kanyang inahayag na salita. Pangalawa, yung pag-ibig has to do with relationship to other believers. And pangatlo, ito yung ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa paglilingkod. Okay? Ito ay responsibilidad natin na tuparin ang plano ng Diyos para sa atin sa mga tuntunin ng ministeryo sa loob ng iglesia o katawan ni Kristo. Okay? So, dako ngayon tayo sa verse 10. Okay? Yan po. Dito tayo magsisimula. Sabi niya sa verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob, gamitin ninyo ang kakayanang tinanggap ninyo sa kakinabang ng lahat. Okay? Sa verse 11, ikaw ba'y tagapangaral? Ano dapat mong gawin? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya papurihan sa magitan ni Jesucristo sa kanyang makapangyarihan, karangalan, magpakailanman. Okay. Ngayon ang tanong, paano tayo magsiservisyo? Okay? Yan po ang tanong. Tingnan natin ulit sa verse 10 and 11 sa wikang English. Sabi niya, as much as each one has received a special gift, employ it in serving one another. Okay, dito tayo magsisimula. Ano sabi ni Pablo? Dapat kayong maging abala, aktibo sa paglilingkod sa isa't isa. Okay? Natapos natin yung ating tamang relasyon sa Diyos, vertical relationship with God. Okay? By prayer and reading God's Word. Ngayon naman, gagawin natin ay yung pahalang na relasyon, yung mamahalin natin ng Panginoon, ang isa't isa, dahil tayo iniligtas ng Panginoon, at hindi lang yun, hindi maglilingkuran tayo sa isa't isa. Okay? So, yan po ang naisin ng Panginoon. Sabi dito, yung daw inward holiness, okay, ang panloob na kabanalan ay humahantong sa panglabas na pag-ibig. So, inunan natin, di ba, yung kabanalan, yung relasyon natin sa Panginoon. Kung meron pa raw panloob talaga,
Okay? Nangyayari yan sa internal, yung relasyon natin sa Panginoon, spiritual. Ang automatic na lumalabas dito o nag-lead ito sa pagmamahal. Tama? Kapag ikaw ay in love, mahal ka rin. Tama? At ang nagbubunga ito ng spiritual na paglilingkod. Kaya sunod-sunod po eh. Yung personal holiness, yung right relationship mo with God, ang nangyayari po nyo, minamahal mo yung kapatiran mo, at hindi lang basta nagmamahal ka, kundi naglilingkod ka sa isa't isa. Okay? Pero sabi dito, ang spiritual na paglilingkod ng walang panloob na kabanalan. Okay, naglilingkod ka. Pero wala ka namang kabanala, ibig sabihin na hindi ka namumuhay ng ayos sa harapan ng Diyos. At ang spiritual na paglilingkod na walang panglabas na pag-ibig, ang sabi doon ay mapagkunwari, hipokrito, o nagiging legalismo. Diba? So, yun po yung makita natin na sinasabi sa 1 Corinthians. Baka mangaral man ako, magsalita man ako ng iba't ibang wika, kung wala akong pag-ibig, baliwala. Hipokrito ka lang. Nagmamagaling ka lang sa loob ng Diyos. Hindi na yun? So, balik ulit tayo sa verse 10. Ang sabi diyan, tayo ay dapat daw maglingkod. Okay, we need to serve. Okay? Tayo daw ay maglingkod. Ang susunod na tanong, paano ako maglilingkod? How am I to serve? Okay, ang salita pong serve is a very mundane word o karaniwan lang daw po yan. Okay? Ang ibig po sabihin ng serve, literally, is to wait on people. Maghintay ka sa mga tao. Okay? At ang Greek niyan ay word diakono. Ang ibig po sabihin niyan sa karaniwan natin, yung table waiter. Siya, nag-order kayo, waiter. Okay? Order na po kami, mag-anday ka. Ano order niyo? Okay? Yung pong ibig sabihin ng diakono o mag-serve. So, mas malala pa yung iba, busboy. Kukuhanin yung mga pinggan niyo, di ba? Huhugasan nila. Okay? So, napakababa daw pong klase ng gawain niya. Okay? Dapat nating ibigay ang ating buhay upang maglingkod sa isa't isa. Ngayon, ang tanong, paano natin gagawin ito? Okay? Makikita natin na ito, pakisahang elemento. Okay? So, yun po ang makita natin. Again, ulit tayo sa verse 10. Sabi niya, as each one has received a special gift. Okay? Sa ating paglilingkod, binibigyan tayo ng special na gift. Ito po ang tinatawag na tools for service. Kung ikaw ay plumber, kung ikaw ay electrician, may tools ka, no? Hindi pwede kamay o ngipin. Pamputol mo, electrician, ngipin, hindi. May tools ka, may cutter, may fly, tubero, may pagputo, may lagare, may wrench. Tama? Ganun po ang gift. Okay? We are to serve one another through a special gift. Para daw tayo sa paglilingkuran natin, may kanya-kanya tayong gift. Okay? So, tingnan natin, tatalhayin natin ito. Ano ba yung gift na sinasabi ni Pedro rito? Okay? At narito nga ay sinasabi niya yung the extent, okay, o lawak ng special gift na ito. Yun po yung tatalahayin natin ngayong araw. Sa susunod na, hindi pwedeng next week, nandito siya, ang susunod natin pag-aralan yung the source o pinagmumulan ng spiritual na gift na yan. At yung pangatlo, the nature of gift. Okay? So, yan po. So, ngayong umaga, kagaya sabi sa inyo, pag-aralan natin yung extent o lawak ng gift na yan. Okay, una, the extent of the special gift. Ang sabi dyan sa verse 10, as each of one has received an special gift. Okay? Ibig sabihin, ang bawat Kristiyano, every Christian has a special gift. Tayong lahat ay mayroon. Hindi pwedeng, ay wala ako niyan, pastor. Hindi. Sabi ng Biblia, as each one has received a special gift. Okay? So,
Sabi ni Pedro, ayon sa tinanggap ng bawat isa. Okay? So, dito pinapakita yung lawak. So, kung gano'ng karami ang Kristiyano, gano'n din, bawat isa meron. At least one. Okay? At titingnan po natin yan na mga bagay na yan na meron din binanggit si Paul sa 1 Corinthians. Okay? Peter says, as each one has received. Okay? Binanggit po yan ni Pedro na bawat isa daw ay mayroong tinanggap. At makakatulong sa atin yung binanggit din ni Paul sa 1 Corinthians chapter 12, verse 1. Sabi niya, mga kapatid, tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Tama yung ating pagkaalam. At may binabanggit siya na talagang spiritual gift na ito. Okay? And then sa verse 4, may tinatawag na varieties of gift. May pagkakaiba. Iba-iba ang spiritual na kaloob. Ganyan? Pero sabi niya, iba-iba man, pero isa lamang ang spirit ng nagkakaloob ito. Ano ka? So, merong spiritual gift. Ibig sabihin, hindi pare-pareho. Okay? May variety ito. Pangatlo, every believer has a given spiritual gift. Bawat isa. Kaya, kung sabihin mo, wala naman ata akong spiritual. No, hindi totoo yan. Niloloko ka lang ng diablo. Okay? Sabi, para sa ikabubuting na lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Okay? So, makita natin kapag may Holy Spirit ka, binibigyan kanya ng kaloob, spiritual gift. And then, sa verse 11, sino ba nagbibigay nito? Sabi diyan, distributing to each one individually just as He will. Hindi yung gusto mo, kung ano yung gusto ng Holy Spirit ay ibigay sa iyo. Sabi niya, ngunit iisang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at siya yung namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Okay? Halimbawa, gusto kong kumanta, gusto kong tumugtog. Hindi ako binigyan. Sorry. Bakit hindi ako? Ay, sabi mo, gusto mo, hindi binigay sa iyo ng Diyos. Wala ka, sorry ka. Intindihan niyo ba yun? At minsan, meron kasi tayong gano'n eh. Kung ano yung gusto, nakikita natin, lalo yung nakikita natin sa ginugusto natin, hindi binibigay ng Diyos eh, baka yung yumabang ka. Maliwanag dito, ayon sa pasya ng Holy Spirit. Maliwanag po ba yun? Okay. And then, sa verse 12, makita natin. Sabi niya, in the body of Christ, every member has a certain function. Okay? Sa church daw, may kanya-kanya tayong function. Sabi niya, si Kristo, tulad ng isang katawan, ay may maraming bahagi. Tingnan yung katawan nyo. Diba? Sabi nga dyan, hindi lahat pwede ilong, hindi pwede tenga, hindi lahat mata, hindi lahat panay paa. Ang laking ilong naman ito. May ka-ilong. Kahit sabi niya, tayo daw ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Ito ay nananatiling isang katawan. Ang ibig sabihin po, ang punto dito, kung paano daw po tayo ay mayroong katawan at iba-iba daw ang bahagi, tiyak na meron itong gawain. Gayun din naman sa katawan ni Kristo, bawat isa ay may bahagi at tiyak na gawain. Kaya kung may paa ka, gamitin mo sa paglalakad, no? Huwag yung kamay. Maliwanag? So, yung kung pupunta sa Tulos, sa Batangas, may konti po tayong meeting mamaya kasi gagawin natin, tungkulin natin. Ha? So, kung sasama ka, kami na yung driver. Huwag nyo nang pilit mag-drive kayo, hindi kayo marunong mag-drive. Tama, no? At yung may medical doctor, doktor ang mag-inspection. Hindi pwede si Diyosa o si Nida o ano. Sa cooking, pwede sila. No, nakita nyo yung may kanya-kanya tayong function. Maliwanag po ba? So, ganyan po ang church. Okay? Kaya hindi rin ako marunong magluto. Kasi meron ibang gagawa noon. At ganyan. Okay. And then, tingnan nyo.
Sabi niya sa verse 40, it is not one member but many. Hindi lang po isang membro, kundi marami. Sabi niya, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. At hindi ng iisang bahagi lamang. Ito po yung idea ng church. Okay? Sa church, may kanya-kanya tayong role. Okay? Kaya, yan po ang beauty. No? Kaya tingnan nyo yung katawan ninyo. May mata, may ilong, may lahat. Okay? Kahit maliit na parte, binibigyan ng pagpapahalaga yan. Okay? So, yun po yung makikita natin. And then, balik tayo doon sa verse 11. Sabi niya, the Spirit distributing to each one. Okay? Sino yung nagdi-distribute? Ang Holy Spirit. Okay? So, diyan makikita natin na yung tinatawag na the Spirit is distributing to each one. Ibig sabihin niya, universality. Okay? Pangmaramihan. But sabi niya, but He is distributing to each one individually. So, pang-isahan. Okay? So, makita natin, merong universality. Okay? Pang-maramihan. At meron din namang sariling katangian. Ano ba ang ibig sabihin noon? Okay? Ang ibig sabihin nito, nagbibigay siya ng mga kaloob sa bawat Kristiyano. Di ba na? Iisa ang nagbibigay sa maramihan, sa mga universal church, sa lahat ng iglesia o sa lahat ng mananampalataya, pero binibigyan niya sila ng bawat Kristiyano individual. Okay? Sabi diyan, but while bagamat tayo ay may likas na kakayanan sa lahat ng aspeto o universality, tayo rin ay mayroong kanya-kanyang likas na kakayanan. Which means, our gift is unique to us. Unique ka. Natatangi ka. Okay? Wala kang kaparehas. Okay? So, yung po ang ibig sabihin niya. Okay? So, ipinamamahagi niya sa bawat isa, yan ang universalidad ng paisa-isa, yan ang tinatawag na katangian. Okay? So, ano po ba ibig sabihin ng individuality? Ito po ay nagmula sa salitang Grego na idios. Doon natin kinuha yung salitang idiot o hangal. Okay? Ano ba ibig sabihin ng salitang idiot? Okay? Yan po ay salitang Grego na ibig sabihin ay kakaiba ka. Ang ibig sabihin niya ay wala kang sinumang katulad. Okay? Kaya ito po ay ginagamit sa mga taong walang kakayanang mag-isip, yung mga hangal, dahil kakaiba siya. Siya ay kakaiba. Wala siyang katulad. So, kaya po sinabi, idiot tayo. Ibig sabihin, kakaiba ka. Wala kang katulad. So, ang punto po na sinasabi ni John MacArthur sa mga katotohanan ito, okay, ano sabi niya? Naniniwala daw po siya na ang bawat Kristiyano ay isang spiritual na niebe, snowflakes. Ibig sabihin, tulad mo na literal ay nag-iisa sa iyong uri. Sa ito sa hindi pa ako nakakaranas ng snow. Pero ayon po sa pag-aaral, walang parehas na snow. Sa dami snow mo. May pinakita yung sa Canada. Ang taas ng snow. Imagine niyo, ang liit ng snow. Wala pa lang kaparehas yan. May kakambal ba dito? Meron bang kambal? Yung kambal, no? Magkaiba rin sila ng fingerprint. Magkaiba rin ng ngipin, di ba? Walang kaparehas sa fingerprint. Walang kaparehas sa ngipin. Kaya pag may namamatay, tinitingnan ng fingerprint or ngipin. Magkaiba. So, iba-iba po talaga tayo. Bawat isa sa atin ay meron kanya-kanyang katangian. Ganyan po ang diwa na sinasabi dito. Na peculiar tayo, wala tayong katulad. At tayo ay kakaiba, nakatangi tayo, wala tayong katulad, kaya masasabi natin na tayo ay tinatawag ng spiritual na snowflakes. Okay? So, ibig sabihin, sabi nga ni John MacArthur, naniniwala ako na kapag ang Espiritu ng Diyos ay nagbigay ng kaloob sa bawat mananampalataya,
ibinibigay niya ang mga ito ng paisa-isa sa bawat mananampalataya na talagang natatanging mananampalataya. Kakaiba ka. Ibig sabihin, yung kakayanan mo, at ako, magkakaiba tayo. Okay? Pero sasabihin nyo, Pastor, may nabasa ako sa Corinto chapter 12, di ba? Mayroong doong mga listahan ng mga kaloob at sa Romans chapter 12. O konti lang naman, halos 1 dosena hanggang 14 lang nga lang yun. Sasabihin mo, ilang milyon? Tama, kung mathematics ang gagawin natin, di ba? 14 lang yung halos listahan. Tingnan natin, ha? Ang nakalagay dito sa Bible. Okay? Pero, makikita natin, sabi nga, walang pare-pareho Okay? Para daw po natin maintindihan, sabi ni John MacArthur, okay? The best way to understand it would be that like a color on a palette. Nakakita na po ba kayo ng pintor na merong paleta na iba-ibang kulay? Si Sammy, nagpipinta na. Siya picture na, nagpipinta-pinta na siya, okay? So, ganoon din po yung makita natin na katulad din po, ang Diyos ay kumuha ng brush at pipintahan ka at ilalagay niya ang iba't ibang kategorya ng kulay at pipinturahan ka ng kakaibang kulay. Umaring ikaw ay red. Pero pag sinamahan mo na yung red ng ibang kulay, iba na yun. Tama? Diba? Diba? Kung ano yung lalabas. Diba? At baka maging tatlo ka. So, ibig sabihin, ganito yan. Kung meron daw pong 15, 20, o 50 na may kaloob ng pagtuturo, kasi di ba mga teacher, di ba, no? Pagturuin mo sila, iba-iba pa rin ang presentasyon. Tama, no? Yes. Yun po ibig sabihin noon. Okay? So, dahil may mga kategorya po ang kaloob. Okay? At ito ay kategorya kung saan isinasabak ng Diyos, wika nga ay marahil ay sinasabak din sa iba pang mga kategorya, iyon upang gawin kang kakaiba. So, meron nga pong iba't ibang kategorya. Okay? So, naisip ko lang na si Pastor Roland, yung aking kaibigan na taga-Thailand, alam niyo ba ilang klaseng wika ang kanyang nasasalita? 12 linguistic siya. Ako, English, Tagalog lang. Siya 12. Nakakapag-Thai, nakakapag-German, pati Cebuano, Ilocano, ang dami. Galing mo. Kaya pwede siya sa missionary. Diba? So, may kanya-kanya di ba? O si Pastor, naalala ko, pareho kami yun, hindi marunong banta. Yun, parehas kami. Pero magaling siya mag-construction, mag-welding, di ba? So, kanya-kanya. Iba-iba. Kaya tingnan natin nga yung listahan. Sabi niya, the 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10, sabi niya, tingnan nyo yung may kulay blue, bilangin nyo kung ilan. May ilan sa atin nagkaloob ng kakayanang magsalita ng mensahe ng karunungan. Okay? Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Yan ang kaya Subalit ang Espiritu ay nagkakaloob. Verse 9, ang Espiritu rin ang nagkakaloob ng ibang pananampalataya. Even the faith, binigay sa atin ng Diyos. Ang iba naman ay kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Okay? May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng himala. At pinagkalooban ng kakayanang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Okay? At pinagkalooban ng kakayanang kung alin kaloob ang mula sa Espiritu, discerning Spirit. At kung alin ang hindi. Okay? May pinagkalooban din na magsalita ng iba't ibang wika. Pero part noon na ay meron nagpapaliwanag. Okay? So, and then, nasaan tayo? Verse 31. Ay, ba't ganyan? Hindi dyan, baba. Yun. Full screen mo. Ayan, yan na. Okay na yan. Okay. Pangalawa, sabi niya ay naglagay din ng Diyos sa iglesia, sa church, ha? Una, pakita nyo yung priority o yung function niya. Una, apostol. Kaya ang church po ay pinangungunahan ng apostol teaching. Pangalawa, propeta. Ang propeta po ay nagpapahayag ng bagamat ngayon wala na apostol.
wala na rin yung propeta kasi nagtapos na po yung Bible. Okay? Ang natitira na lang dito ay yung guro, okay? Gumagawa ng himala, and then nagpapagaling ng mga may sakit, mga taga-tulong, helper, mga tagapangasiwa, administrator, at nagsasalita ng iba't ibang wika. At sabi niya sa verse 29, hindi lahat ay apostol, propeta o guro, hindi lahat ay binigyan ng kakayanang gumawa ng himala. Okay, kita niyo yung variety. Magpagaling ng mga may sakit, magsalita ng iba't ibang wika o magpaliwanag ng mga wikang ito. Pero sabi niya, buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Okay? And then, sa Romans, tingnan natin yung listahan naman. Sabi sa Romans 7:8, 12 verse 8, ay kung paglilingkod o pagsiserve ang mga kaloob ay maglingkod kayo. Kung magturo, tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Yung magpalakas ng loob o encouragement o exhortation, kung magpalakas ka ng loob. Kung binigyan ka ng kaloob na magbigay ng buong puso, okay? So, yung pagbibigay, very generous ka. Kung pamumuno, administration, namuno ka ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa, halos parehas yung pagbibigay. Ang iyong kaloob, gawin ninyo ng buong gala. Okay? So, dyan po makikita natin na iba't iba. Sabihin na nga natin na may 12 to 14 na listahan. Okay? Pagkatapos, may binabanggit doon sa Ephesians na the measures of Christ's gift. Okay? Ibig sabihin, ay sinusukat ito ni Kristo. Okay? Ang bawat isa sa atin ay nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Okay? So, alam niya, yung ibibigay niya, ayon sa kapasidad mo o kakayanan mo, sinusukat, di ba? Okay? Sinusukat niya ang kaloob na yun sa iba't ibang paraan. Maaring meron kang kaloob ng pagtuturo, okay? Meron ka bang kaloob ng pagpapakita ng awa o paglilingkod o kaloob ng pananampalataya o ano pa man. Ngunit ang sukat kung gaano ka makatanggap ng kaloob, iyon ay maaaring mag-iba. Marami tayo sa mga tao sa church natin ay may kaloob ng pagtuturo, ngunit iba't iba ito sa bawat pagkakataon. Okay? Kaya ito ang tinatawag na sukat ng kaloob o the measurement of Christ gift. Okay? So, maliwanag po ba yun? Na ang Diyos, ang Holy Spirit, ang nagbibigay as He please, and also, minimeasure din yan ni Kristo. Okay, hindi mo na kaya. Diba? And then, nakapasi rin ito sa Romans chapter 12, verse 3, the measures of faith to operate that gift. Nakabase rin ito sa pananampalataya. Okay? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sabi ni Pablo, sinabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, palakasin ninyo mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Okay? So, base ito sa iyong pananampalataya. Okay? Hindi yan dahil sa galing mo. Okay? Kundi, sabi dito ay binigyan ka niya ng sukat ng pananampalataya upang magamit ang kaloob na yun. Kaya nasusukat ang iyong kaloob at meron kang tamang dami ng pananampalataya upang magamit mo ang kaloob na yun ng nasusukat. Ang sukat ng biyaya, the grace of God, ang sukat ng pananampalataya ay naugnay sa nakasulat na kaloob para sa epektibong paggamit. Okay? So ito ay biyaya ng Diyos. Yung pananampalataya mo rin ay biyaya ng Diyos. Kaya kanya binibigyan para magamit mo ito na epektibo para sa church. Okay? So kung binigyan ka ng kakayanan na magaling kang magsalita, okay? Magaling kang kumanta o tumugtog, huwag mong gamitin sa nightclub. Okay? Gamitin mo sa Panginoon. Maliwanag? Okay. So, balik ulit tayo sa 1 Corinthians 12:11. The Spirit is distributing
to each one. Okay? Ibig sabihin talaga ang Holy Spirit ang nagbibigay ng iba't ibang kaloob. Okay? So, ibig sabihin yan ay ang mga kaloob natin ay ginawa niya tayong kakaiba. Okay? Very unique. Okay? At sabi niya, he says there is a variety of gifts but the same Spirit. Iba't iba ang kaloob, pero iisa ang Espiritu. Iba-iba ang ministeryo in which those gifts are used but the same Lord. Okay? Iba-ibang kaloob, iisa ang Espiritu nagbibigay. Iba-iba yung ministeryo natin, ngunit iisa lang naman ang Panginoon natin pinaglilingkuran. Of course, siyempre may iba-ibang epekto ito na bunga ng paggamit ng iyong kaloob. Okay? So, may kanya-kanyang epekto ito, di ba? So, paliwanag po na meron tayong variety of gifts, variety of ministry, na dito ay gumagana yung ating kaloob. Okay? Iba-iba ang epekto, may iba't ibang biyaya. Kung gugustuhin mo, susukatin ito ng iba't ibang pananampalataya na nasusukat. Pero bawat isa sa atin ay malabas na parang spiritual na tipak ng niebe o snowflakes. Nakita nyo? Nagkikita yung talagang kakaiba. Okay? So, kung tatanungin, minsan daw ay tinanong si Dr. John MacArthur kung ano yung kanyang spiritual gift. Of course, alam natin na magaling siya sa preaching, teaching, pero sabi niya, ang spiritual gift niya, I do serve Christ. Okay? Sa kanyang paglilingkod sa Panginoon ay binubuyo ng marami. Sabi nga niya, siya ay nagpipreach, siya ay nagtuturo, at nag-e-exhort o nagbibigay ng lakas. So, may tatlo na major na talagang gift siya. Okay? Siguro kayo, tanongin nyo kung ano yung gift nyo. Okay? Ako, sa akin, yung pagpapastor, hindi yan major gift ko. Ang number one ko ay to help people. Okay? Yan ang gustong-gusto ko o maglingkod. Okay? So, sa akin paglingkod, nung iniwan ako ni Pastor Granadero, so, nangaral na rin ako, nagturo na rin ako. Minsan, kahit ayaw ko yun, pero ginawa mo na. Okay? Bagamat hindi ko makukonsidera sa akin na best ako ng preacher. Okay? Hindi ko maano na masabi. Okay? Pero kung ano yung natutunan ko, ituturo ko. Okay? Isishare ko. Pero the more nakikita ko sarili ko ay maglingkod sa Panginoon to help people. Okay? So, yun po ang regalo na ating nakukuha. Okay? So, ito ay maaring kombinasyon ng iba't ibang kaloob. Kaya sinabi ko sa inyo, si Pastor Ray, sina Pastor Ronnie, si Pastor JL, sina Pastor Roland, magkakaiba kami. Mga pare-paro kami pastor, pero magkakaiba yung aming kakayanan. Okay? Kaya makita mo, maging si Timothy. Kilala niyo si Timothy sa Bible? Sabi ay, siya ay nangangaral. Diba? Si Timothy, nagtuturo. Nagiging evangelist siya. Yun, pala isa sa akin, hindi ako evangelist, kaya yung mga iba ay evangelist, mga missionary yan, yung mga evangelist. Sila ay nagpapayo. Sila ay naghihikayat, si Timoteo. Okay? At si Timoteo din ay namumuno. Pero tingnan nyo, ano sinabi ni Pablo kay Timoteo? Huwag mong pabayaan ang kaloob ng Espiritu Santo. So parang iisa lang yung bilang wala siyang sinabing kung ilan. Diba? Pero ayon sa sulat ni Pablo, siya nangangaral, nagtuturo, ebanghilista, nagpapayo, naghihikayat, at namumuno. Okay? So makikita natin dito na pinagsama-sama ang lahat ng kakayanan niya sa iisang bagay. Kung titingnan nga natin yung kanyang talento o gift o kaloob, para lang isa ayon dito sa sinulat. Wala siyang sinabing, huwag mo pabayaan ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Parang isa lang. Pero sa katunayan, makikita natin, ito ay kombinasyon ng napakarami. Okay? So again, bilang pagkatapos, makita natin, we have
a special gift. Okay? Meron tayong special na regalo. Ito ay kombinasyon ng kulay, wika nga sa paleta ng talento o kaloob, a giftedness that comes together to make you a unique, and there's nobody like you. Absolutely no one like you. Kahit kambal kayo, hindi kayo pareho. Di ba na? Kaya ito po yung tinatalakay natin. That's the extent of spiritual gift. Everybody ay meron. Lahat ay meron. At meron ka ng isa na wala ang iba. Oh, salamat ka. Wala ka nito. Okay? Ikaw meron yan, hindi ako mainggit. Pero yung meron ka, kahit wala ako, yung meron ako, wala ka naman. Okay? So, yun po ang ibig sabihin nyo. Walang inggitan to. Kasi we are unique eh. Okay? So, yan po makikita natin. Kaya walang, di ba, hindi, kaya nga sabi sa Bible, hindi ka po pwede, hindi ka naman ilong eh. Hindi ka naman mata. Ay, sabi niya, ay kung lahat ilong. Ang laking butas, madami ng mga panaibo ka. Dilim naman dito, panaibo tayo. O panay tenga naman. Parang lalakad yun. Di ba? Magkakaiba tayo. Hindi tayo pwedeng malaki. Okay? Kaya sabi dito, you are unique. Okay? Katanggapin mo na natatangi ang kaloob mo na yan. Isang natatanging ministeryo, isang natatanging epekto na may sukat ng dami ng biyaya sa iyo, sukat ng dami ng pananampalataya. At pagkatapos, idadagdag mo pa yung physical na kakayanan mo. Pwede yan. Sa kakayanan mo. O sa training mo o pagsasanay. At yung pinagmulan mo. Okay? Environment mo o yung mga opportunity mo, oportunidad, ang kapaligiran at ang lahat ng impluensya mo. Okay? Sabi niya, you function like nobody else. Kaya kikilos ka ng walang katulad. Ito, lastly, that's why there's nobody to replace you if you don't function. Okay? Kaya pag hindi ka gumana, walang papalit sa iyo. Kung ikaw ay puso, ayaw mo nang tumibo, hindi ka pwedeng palitan ng tenga. Hindi ka pwedeng palitan ng ilong. Naliwanag po ba yun? Yan ang lawak ng ating spirit. I hope you appreciate. Ipakita mo sa akin, ano ba talaga ang aking spiritual gift? Okay? So, again, yung sasama sa Batangas, may kanya-kanya tayong function na dapat nating gampanan. Kaya mag-usap po tayo. Okay? Si Jojo hindi pwede mag-rebel. Mag-resit siya yan. Okay? So, yung mga nagluluto, usapan natin ano yung lulutuin natin dyan. Hindi kasi ako marunong magluto. Okay? So, nakita niyo, nakakatuwa eh. Di ba? So, hindi bibigay sa iyo. Pero makakatuwa. Binigyan tayo. Sa church, there is a variety of gift. Gamitin natin yun para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tayo po yung nala. Salamat po, Panginoon. Biyaya na ito. Hindi mo lang kami niligtas, binigyan mo kami ng bagong buhay, at binigyan mo pa kami, Panginoon, ng special gift na magagamit namin, Panginoon, sa aming paglilingkod, sa aming pagmamahal, paglilingkod sa aming iglesia o sa mga tao na iyong makakaharap namin. At ito ay maluwalhati ka, Panginoon. And Lord, bigyan mo kami ng excitement, the joy of serving you, Lord, na talagang huwag namin pabayaan ang mga kaloob na ibinigay mo sa amin. Ipalinaw mo po ito sa amin. We thank you for the Holy Spirit. We thank you for Lord Jesus Christ na mapaglingkuran namin siya sa kabila ng kanyang hirap, na siya'y naghirap para kami ay mabayaran sa aming kasalanan, magpatawad kami at bigyan ng bagong buhay nung siya'y nabuhay na mabuli. Upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng bagong buhay at magamit namin ang kaloob na ito para sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang nilalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Purihin po natin.